Hello po sa inyong lahat mga idol. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay isang fanfiction o katang-isip lamang. At ang writer ng kwentong ito ay ang inyo pong lingkod. Disclaimer lang po mga idol na ang kwentong ito ay wala po sa original story ng Slam Dunk manga o Slam Dunk anime. Maging ang mga hindi kilalang karakter na mababanggit sa kwentong ito ay gawa ko na lamang po. Ginawa ko po ang kwentong ito dahil sobrang fan po ako ng Slam Dunk. Pero bago po tayo magpatuloy, pasok ko muna intro ko. Ito na po pala ang chapter 1 ng college basketball. Kaya simulan na po natin ang kwento. Magsisimula ang kwento sa isang pangyayari kung saan sina Sakuragi at ang kanyang mga kasama ay papauwi na sa Japan. Pagsapit ng umaga ay nagtungo na nga sina Sakuragi at ang kanyang mga kasama sa airport. At nang makarating na sila sa airport, ay sumakay kaagad sila sa eroplano na kanilang sasakyan. Habang nasa eroplano ang lahat, ay nag-uusap-usap ang mga ito. Sakuragi, ano na ang plano mo ngayong natupad mo na ang pangarap mo maging isang number 1 high school basketball player sa buong mundo? Tanong ni Kenzo kay Hanamichi. Plano? Ano nga ba? Sa ngayon, ay ipagpapatuloy ko muna ang pag-aaral ko sa Shohoku High School. At pagkatapos kong makagraduate sa high school, ay mag-e-enroll ako sa Kanagawa University. At ang tatargetin ko naman kapag nasa college na ako ay ang maging isang number 1 college basketball player sa buong mundo. Tugon naman ni Sakuragi kay Kenzo. Gonggong. Sabat naman ni Rukawa sa usapan ni Sakuragi at Kenzo. Tumahimik ka dyan, Soro. Inggit ka lang kasi ako ang naging number 1 high school basketball player sa buong mundo. Wika naman ni Sakuragi kay Rukawa. Sabay tawa nito ng malakas. Ay nako, gunggong talaga. Sabat naman ni Miyagi sa usapan. At dahil nga sa sinabi ni Sakuragi, ay napatingin sa kanya ang lahat ng pasahero. At doon, ay nakilala siya ng mga ito. At doon nga, ay napuno ng hiyawan at sigawan ang loob ng eroplano. Dahil ang lahat pala ng mga pasahero ay fans pala itong si Hanamichi Sakuragi. Iba na talaga kapag sikat. Wika naman ni Mito habang nakatingin kay Sakuragi. Sinong mag-aakala na ang isang basagulero noon ay magiging isang sikat at magaling na basketball player na ngayon? Wika naman ni Takamiya habang nakatingin sa maiingay na pasahero. NBA. Makakapaglaro din ako dyan balang araw. Wika ni Sakuragi sa kanyang isipan habang nakatingin sa bintana ng eroplano at pinagmamasdan ang mga ulap. Gonggong. Hindi lang ikaw ang may ganyang pangarap. Dahil ako rin ay nangangarap na maging isang NBA player.
at makapaglaro sa pinakamataas na liga. Wika naman ni Rukawa sa kanyang isipan habang nakatingin din sa bintana ng eroplano. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ay nakarating na nga sa Japan International Airport ang eroplanong sinasakyan ni Sakuragi. Pagbaba pa lamang ni Sakuragi at ng kanyang mga kasama sa eroplano, ay sinalubong kaagad sila ng buong team ng Shohoku. At sa pagkakataon ng iyon, ay itinaas ni Sakuragi ang kanyang trophy na may nakasulat na Number 1 High School Basketball Player in the World. Maya-maya ay lumapit kina Sakuragi si Coach Anzai. Sabay sabi nito ng, "Binabati ko kayo Sakuragi, Rukawa, Kenzo, Miyagi at Mitsui. Maganda ang ipinamalas ninyong performance. Lalong-lalo ka na Sakuragi." Wika ni Coach Anzai sa 5. "Tatang, hindi ko po maaabot ang ganitong estado kung hindi dahil po sa mga payo at sa mga turo mo sa akin. At saka, para ko na rin po kayong isang ama, kaya utang ko po sa iyo ang lahat. At nagpapasalamat din ako sa isang babae na nagpabago sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko malalaman na may natatago pala akong galing sa paglalaro ng basketball. At siya ang naging inspirasyon ko para magbago at magsumikap na maabot ang kalagayan kung nasaan ako ngayon." Tugon naman ni Sakuragi kay Coach Anzai. Pagkatapos ay tumingin ito kay Haruko. Napangiti naman si Haruko sa sinabi ni Sakuragi. At dahil sa mga sinabi ng ating henyo, ay nangagsipalakpakan ng lahat at napuno ng hiyawan at sigawan ang buong Japan International Airport. Maya-maya ay in-interview ng isang media reporter si Sakuragi. At dito nga ay natanong nito sa ating henyo kung ano na ang susunod nitong plano matapos niyang makamit ang pangarap niya na maging isang number 1 high school basketball player sa buong mundo. Dito nga ay tumugon si Sakuragi at nabanggit nito na ang susunod naman niyang target ay maging isang number 1 college basketball player sa buong mundo. At mangyayari lamang iyon kapag siya ay nag-aaral na sa Kanagawa University. At kapag nakamit na niya ang pangarap niyang maging isang number 1 college basketball player sa buong mundo, ay isusunod naman niyang target ang pagiging isang NBA player. Hindi malabo at hindi malayong mangyari ang mga sinabi ni Sakuragi. Dahil alam ko na porsigido siya na makamit ang kanyang mga pangarap. Wika ni Coach Anzai habang nakatingin ito kay Sakuragi. Makalipas nga ang ilang taon, ay nakagraduate na nga si Hanamichi sa high school. At dumating na rin ang araw na kanyang pinakahihintay, kung saan siya ay mag-aaral na sa Kanagawa University. At dito na nga magsisimula ang buhay kolehiyo ng ating henyo. At dito na rin magsisimula ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap na maging isang number 1 college basketball player sa buong mundo. Ito ang unang araw ko sa college. At dito na rin magsisimula ang unang hakbang patungo sa mga binuo kong pangarap. Wika ni Sakuragi habang papasok ito sa gate ng Kanagawa University. Habang naglalakad si Sakuragi patungo sa kanyang classroom,
ay pinagtitinginan siya ng ilang mga estudyante. Ang tangkad naman ng may pulang buhok na yan. Pagbubulungang wika ng mga estudyanteng hindi nakakakilala kay Sakuragi. Ngunit maya-maya ay nagulat na lamang si Hanamichi nang may mga pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Ang tagal nating hindi nagkita. Sa wakas nandito ka na, Hanamichi Sakuragi. Wika ni Sendo, Maki, Ujima, at Jin. Sendo, Lolo, Ujibu, Jin. Wika naman ni Sakuragi sa mga tumawag sa kanya. Sabay tingin sa mga ito. Maya-maya ay dumating si Narukawa at Kenzo. Pagkatapos ay binigyan nila si Sakuragi ng tig-iisang suntok sa tagiliran. Gunggong ka talaga. Hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan. Di ba ang usapan natin ay sabay-sabay tayong pupunta dito? Nainis na wika ni Kenzo kay Sakuragi. Pasensya na, nakalimutan ko eh. Nawala na kasi sa isip ko na may usapan tayong tatlo. Dahil sa sobrang excited ko. Napapangising tugon naman ni Sakuragi habang inihimas ang kanyang tagiliran. Kung ganon ay mas lalakas pa pala ang team ngayong taong ito. Wika ni Maki, kina Sendo, Ujima, at Jin. Sakuragi, Rukawa, Kenzo. Mamayang alas 5 ng hapon ay magtungo kayo sa Kanagawa Gymnasium para maipakilala namin kayo sa buong team. Wika ni Fujima sa tatlo. Sige, asahan ninyo. Tugon naman ng tatlo kay Fujima. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagpaalam na sina Sendo, Fujima, Maki at Jin, kina Sakuragi, Rukawa at Kenzo. Pagkatapos ay nagtungo na ang mga ito sa kani-kanilang classroom. At dito na po muna nagtatapos ang chapter 1 ng kwentong ito. Abangan na lamang po natin ang mga susunod na pangyayari sa pagpapatuloy ng kwentong ito.